Nakikita din yung kulay ng ano niya. Oh, kita niyo to eh. Oh. Okay. Mga kapatid, buena mano. Babasahin ko itong isang comment po na nagtatanong na subscriber po ni Otorans. Magandang araw po, isa po ako sa mga taga-hanga nyo sa vlog nyo po. Parang ano, no? Parang Ate Helen eh, no? Parang ano eh, Ate Helen. Okay, ito po. Ulitin ko. Magandang araw po, isa po ako sa mga taga-hanga nyo sa vlog nyo po. May tanong lang po ako tungkol dito sa aking sasakyan. Mazda R2 po ang makina. Ayos naman po ang andar, kaya lang po sa umaga pag pinaandar, medyo palyado po. Kailangan pang apakan ng accelerator para hindi mamatay ang makina, pero maya-maya po ay okay naman po ang andar pagka uminit na ang makina. Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Elroy Badeles po ng Lanao del Norte. Parang layo na yun. Baka kapitbahay niya yung mekaniko nito. Okay, Elroy. Ganito po kasi, yung Mazda R2 nyo, injection pump pa yun eh. Kadalasan, kapag may problema ang injection pump, ay ganun po talaga ang nangyayari. Pero hindi naman ibig sabihin, sira na ang injection pump mo. Malamang marumi yun. So, hindi siya makapump ng magandang ng magandang pressure, kaya sa umaga, pag malamig pa, iba rin kasi ang kondisyon ng diesel natin kapag malamig yan, tapos yung mismong injection pump ay ganun din naman ang kanyang nagiging problema kapag malamig pa. Pero ito po ang kailangan maintindihan nyo. Para po sa lahat, ang ating pong mga diesel engine ay mataas ang kompresyon po niyan. Kaya kung makikita nyo, sa laki po ng mga pyesa na to, ito yung sigunyal, tapos ang mga piston nito, ang lalaki niya, no? Yan ay naka 2.5 na engine po kasi ito, kaya malaki ang mga piston nito. Ngayon, sa unang andar po ng ating makina, lalong-lalo na sa cold start, itong sinasabi ni Elroy na kapag umaga ay nag-start siya, ay medyo palyado, nahihirapan po talaga ang makina natin dahil yung langis natin kapag malamig ang makina ay medyo malapot. Ganon, malagkit. More viscous siya kapag malamig ang makina. Kaya nga kapag ganun po ang nangyari, pag malamig ang makina mo, hindi ngayon yan makapag-lubricate doon sa mga kasukasuan nitong makina. Halika, pakita ko sa iyo dito. Nasa loob nito yung connecting rod bearing. May bearing yan, mga nakaganon. Tapos pati doon sa main bearing. Ngayon, kapag malapot or malagkit ang langis mo, hindi siya basta akyat. Ito yung strainer, no? Ito yung oil pump. Nandito yung langis natin. Ngayon, hindi makapasok kaagad, hindi makaakyat kaagad yung langis natin dahil nga sa malapot siya, dahil malamig pa, hindi ngayon makapag-lubricate doon sa mismong engine. Kaya parang ang nararamdaman nyo ay namamalya siya. Kaya sa mga bagong mga engine or yung mga modernong mga engine, nilalagyan niya ng parang idle up. Na kapag in-start mo, itataas muna niya yung kanyang minor para hindi mahirapan yung makina. Tapos unti-unting bumababa yun, bumabalik dun sa normal kapag mainit na. Kasi pag mainit na, yung langis mo ay numinipis na rin. Ganun na nangyayari. Bumababa na yung viscosity niya. Yun po talaga yung phenomenon niyan. Normal po yung phenomenon na yun. Kaya lang dahil sa yung inyong design ng engine nyo, yung R2 na yan, medyo lumang engine na rin yan, dapat nga yan ay kung nagloloko na rin yung pinaka-idle up niya, ay ipa-check nyo yun. Kaya sa mga lumang sasakyan, tulad nitong mga crosswind, may pinipihit po dyan para tumaas yung idle. Kapag in-start mo at mababa yung idle niyan, sa umaga, pipihitin mo yon. At kapag nag-normal na yung idle niya, tumataas naman ang minor mo, ibabalik mo ngayon yon sa pagkakapihit, yung wala siyang hinihila. May kable po kasi yon. So ganun po ang nangyayari. Dahil sa mataas ang kompresyon nito, nahihirapan talaga yung makina sa umpisa kapag malamig pa dahil malapot pa ang mga langis. Kaya nga sa mga bansa na nagyayelo, tulad dyan sa Amerika, sa Japan, ang mga langis na ginagamit dyan ay 0W20 sa mga bansang nagyayelo. Kasi yun ay kakapal pa yun. Lalagkit pa yun. Ang mangyayari doon kapag sobrang lamig. Siguro kung lumagkit man yun, at least nandoon siya sa 5 or nandoon siya sa 10. W30, parang ganun siya. Pero kapag uminit naman na yon, ay bumupunta na siya doon sa zero niya. Kasi may magic ang mga langis natin, parang buhay na dugo yan . Uma-adjust siya
Sa init, uma-adjust siya sa lamig. Iba nga lang talaga kung nakababad sa yelo, doon sa mga lugar na nagyayelo. So dito sa atin, normal yon na kapag umaga, mahihirapan yung makina mo, pero may mga inilalagay talaga dyan para tumaas yung minor. Pero kung halimbawa naman talaga ang may problema na yung injection pump mo, yung mga injectors mo, kailangan ipaayos mo rin yan. Mga kapatid, yung isang injection pump, kapag yan ay tinignan nyo, para din po yung makina, yung composition yan. So, pwedeng sa injection pump or pwedeng, yun nga, ang inyong langis ay malapot na. Kaya always, mag-change oil kayo ng maaga para hindi nyo ma-experience yung kumakapal na viscosity ng inyong oil. At kung maaari, huwag ka nang gumamit ng 15W40. Kung kaya sa 10W30 or 10W40, para manibago yung makina mo, doon sa cold start ay magaan ang ikot ng makina para hindi siya nanginginig. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito si Paring Jun. Pakita mo yung kagapuhan ni Paring Jun. Ayan, kung kayo ay nakapagpagawa na sa kanya noon diyan sa Marikina, doon siya nagsa-shop, siguradong hanggang ngayon maayos pa yung sasakyan nyo. Pero itong sasakyan na to, itong sasakyan na to, ginawa ito ng isang mekaniko na taga Marikina. Naku, napakasira ulo ng mekaniko na yun. Napakawalang kwentang mekaniko. Kaya kung kayo ay nakapagpagawa doon sa mekaniko na yon na ang ginagawa niya sa block, pinipinturahan pa niya ng blue. Ayan, trabaho niya yan. Tapos talagang pinupuntahan pa siya nung may-ari nito doon sa dati niyang shop. Wala na siya ngayon doon, pinalayas na siya. Biro mo, hindi niya pinalitan yung mga pyesa sa loob. Nag-general overhaul siya, ibinaba niya ang makina para lang pinturahan. Dapat dyan, pintor, pare. Pintor na lang, oo. Pintor na lang, itong maliit na tao na to, na mekaniko daw siya. Ngayon, niloko niya yung may-ari. Narito ngayon sa amin, inaayos namin yung kanyang makina. At ito na nga, si Paring Jun na nga yung gumagawa. Kaya kung kayo po nakapagpagawa doon sa mekaniko na yon, sana hindi po kayo naloko. Kalahating milyon ng utang niya doon sa machine shop sa Marikina. Hindi ko sasabihin kung ano pangalan niya kasi mga kapatid, meron din naman niyang pamilya. May mga anak din yan, di ba? Pero para doon sa kalokohan niya, doon sa ugali niya, tigil mo na yan. Kasi marami kang pinapahirapang mga tao. Maraming mga tao na sa ganda ng pagsasalita mo, naniniwala sa'yo. Di ba? Kahit na medyo papalipalipit ang Tagalog mo. Di ba? Pero dahil sa naniwala sa'yo, ito ang kinahinatnan. Nag-ulit ng trabaho. Dito na nga po sa Autorans. Alam niyo mga kapatid, merong mga uri ng klase ng tao eh. Si Paring Jun, mayabang to. Ako, mayabang ako. Ito si Peter, mayabang din yan. Nakita mo? Kasi pag tinanong mo yan, kaya. O kaya. Paring Jun, pag tinanong mo, kaya. O kaya. Ako rin, ganun din. Kaya namin yan. Mayabang kami. Mayabang kami. Pero yung puso namin, mabait. Yun. Di ba? Mayabang kami, magsasalita kami, kaya namin yan. Pero yung puso namin, mabait. Hindi kami papayag na yung ibibigay namin trabaho sa inyo, niloko lang. Hindi nagpalit ng tamang pyesa. Meron naman, napakabait pagkausap mo. Yan yun. Yung sinasabi ko sa inyo. No, kukuya-kuya pa yan kasi Eagles yan. Kuya, kuya. Pag binigyan mo ng trabaho, nagpagawa sa kanya, ito ang kahihinatnan. Ilang makina na yung kanyang niloko? Ilan na? Ha? 7. 7 makina ang ginawa niya ng ganitong kalokohan. At minsan binabangungot pa nga kami. Dahil sa kawalangyaan ng tao na to. Huwag po kayo magagalit sa akin ha. Ini-express ko lang yung feelings ko. Sabi ko nga sa inyo, kami mayabang. Pero ang puso namin, mabait. Talaga maaasahan mo. Pero yung taong yon, hindi siya mayabang kausap, pero walang puso. Hindi niya iniisip yung kahihinatnan ng trabaho, matanda na yung may-ari, niloko pa niya. Pinupuntahan pa siya sa shop niya dyan sa Marikina. Niloko-loko pa niya. So yun mga kapatid, wag naman kayo maghanap ng mayabang na tao, baka puro yabang lang. Wag mo gano'n. Sinasabi ko lang, hindi naman dalawang klase lang ang uri ng tao. Meron naman talagang hindi siya mayabang, pero mabait din talaga. Di ba, Paring Jun? Wag naman kayo mapunta dun sa mayabang na nga, maloko pa. Naku, kawawa naman kayo doon. Ilan pa ba yung for overhaul natin dyan? So, 2, 3. Ay, ito pa. Yung high ace. Nasa yun na rin high ace. Ang dami mong kita rito ah. Ha?
Yayaman na si Peter ah. 4 na makina kaagad oh, 1 linggo pa lang. Ha? Meron ka pang kukunin doon sa baba. Sige na. Oo, may sinervisan lang si Dom sa sa Cavite, kaya hindi nadala dito. Mga kapatid, ito yung dumating kaninang umaga. Ang sabi nung may-ari nito, nakausap ko sa telepono, naghahalo lang daw yung langis saka yung coolant. Eh sabi ko nga malamang ito ay nag-overheat. Sabi niya hindi naman daw nag-overheat. Eh mas grabe pa pala doon. Sumusuka pala to ng langis. Ayan oh, tingnan niyo yung mga langis na yan oh. So bago ko simulan to na ibaba ang makina nito, kailangan makita muna nung may-ari yung kondisyon ng kanyang sasakyan. Ito po ay hindi ordinaryong overheat. Sumusuka na po ng langis ang inyong 4N14 na makina. Ito yung makina na Euro 4 ng L300. Ito FB2. So ito ay talagang general overhaul. Pero kasi kanina nung nag-usap kami ng may-ari nito, top overhaul lang. Dahil nga ang sabi niya ay humahalo lang daw yung langis doon sa radiator. Eh matindi pa pala ang problema doon kasi pwedeng yung humahalo ang langis doon sa radiator ay sira na yung kanyang head gasket. Pwede yun. Nakakaroon ng back pressure at isinasabay niya ngayon yung langis na kasi halos magkakatabi yung daanan ng langis saka yung daanan ng coolant eh. Kaya lang pag nasira nga yung head gasket mo, pwedeng dumaan din doon yung langis at dadalhin ngayon doon sa reservoir. Ubus na. Ayun, oh, tingnan nyo. Oh. Itong mga langis na to, saan galing? Ayan, maputi-puti pa. Oh. Mga kapatid, ito yung makina ng 4N14. Itong mga modelo na L300. Ito yung mga Euro. Common rail. Ngayon, kadalasan, ang nangyayari sa mga ganitong makina, pag na-overheat, yung iba kasi na kasanayan nila pag overheat, ano lang ang pinapagawa? Cylinder head lang. Cylinder head lang, pinapa-repaste nila. Eh, ang hindi nila alam, yung block nito aluminum. Aluminum. Oo. Kung mabebengkong yung cylinder head, mas pwedeng mabengkong to. Biro mo, ang nipis lang nito eh. Oh. Oh. Kaya dito, ang desisyon, kapag nag-overheat kayo, baba talaga ang makina nito. Ayoko naman yung ginagawa nung iba na, alam mo yun, nililiha. Oo, ayokong gawin yun kasi ang laki ng trabaho. Sa back job pa lang, lugi na ako doon. Kung ganun ang gagawin natin, okay lang kung hindi na ulit tayo magkikita. Kaya lang, siyempre, babalik ka sa amin ng trabaho. Kaya ang pinaka-the best dito, ang hirap ibaba ng makina, ang laki-laki. Tapos, saan mo ba kinuha makina nito? Dito sa ano na? Ayun na mo munang tanggalin cylinder head. Hindi, buo na. Buo na. Sinubuhay ko na buo. Oh, ang laki-laki niyan, ang taas-taas niyan. Oo, taas niyan. So, yun ang desisyon. Ibaba yung makina, buo. Tignan mo to. Pasadahan mo to sa torno. Kahit na hindi mo muna tanggalin yung Piston. mga piston. Kasi kung pantay naman, hindi, maghuhuning din tayo eh. Oo, may tama din eh. Oo, linisan mo ng todo. Kasi tingnan nyo mga kapatid, oh, naghalo yung langis sa tubig. Oh. Oh, ayan. Oh. Oh. Kaya ito, nung nakaraan na binidyo ko to, punong-puno ng langis yung makina na may halong tubig. Kasi pag start ni Paring June, bumulwak yung yung sa radiator. Ang bumubulwak na langis. Langis. May nakuha ka pang langis? Kung kunti. Kaunti na lang. Talagang isinusukan niya na sa radiator. Meron ito. O ito, saan yan ang galing? May ribaba. Oh, may ribaba na oh. Dito galing. Sa butas na to. Eh kailangan ma-check ng gusto kasi may ribaba oh. May ribaba. Oh. Oh, yan nakuha natin oh. O sige, ganun na muna. Mga kapatid, tignan nyo naman to. Pinapatanggal ko nga itong isang pyesa. Kasi ngayon lang ako nakakita ng overheat na ganito. Kadalasan yung mga nakikita kong ino-overhaul namin, hindi katulad nitong parang yung parang nag-harden ka ng ng bakal. Alam mo ba 'yon? Yung baril ko kasi noon, yung pinaka-barrel noon, magpapakulo ako ng langis, yung used oil. Tapos ibababad ko doon yung baril para tumigas. Ganun yun. Eh ito grabe to. Oh. Itong makina na to, makina po ito ng Toyota Avanza, nag-overheat. Pero tignan nyo, ang tindi ng overheat nito. Yung pyesa, tignan nyo, oh. Parang yung mga nire-reblo. Ayun, reblo, ang tawag doon. Parang niriblo
na sa sobrang kulo siguro ng langis nito, tignan nyo nangyari sa pyesa. Nag-iba talaga kulay, umitim ng todo. Ngayon, kaya isinama ko na rin to sa vlog para makita rin to nung may-ari na ang kondisyon ng makina mo, grabe ang pagkakasunog. Kaya dito, hirap din kaming ikutin to. Mamaya, ikuha mo ako ng pang-ikot nito ha. Hirap din kaming ikutin itong sigunyal kasi talagang nag-stack up na to. Dinala to sa amin, nakatow na po ito, nakasakay na to sa tow truck. Hindi na talaga mapa-start man lang. Tignan nyo mga kapatid. Oh. Ito talaga ang kulay niyan. Ayan. Dahil sa nag-overheat, tignan nyo ang nangyari sa kulay. Nangitim na. Para siyang niriblu. Naka-experience na ba kayo sa shop, sa machine shop nyo, na yung ganitong klase ng sunog, nade-deform din yung bakal? Hindi naman. Pagka kumatok lang, Oo. yung umikot ang bearing, nade-deform yung bakal. Nade-deform yung bakal. Kasi ito hindi naman natin alam kung ito ay hindi kumatok o hindi kasi hindi na natin to na-start eh. Opo. Stock up na to eh. Kaya malamang nga ito may katok to eh. Kung sakali eh. Tignan mo naman oh. Sunog na. Oo. Ngayon, hindi ba nako-compromise yung tibay ng bakal kapag ka ganitong parang niriblo mo na? Hindi naman po. Parang hinarden mo. Kasi ano yan eh, lumulutong yan eh. Hindi naman po. Kasi hindi naman siyang sunog. Pagka umikot po yung bearing, doon sa talagang init. O yan. So, pinakinggan natin yung sinabi ng machine shop. Kaya pag ito nagkaroon ng problema, sagot mo to ha, back job ha. Ha? Walang bayad ha. O, tatawa-tawa ka. Ikutin mo to ano. Adrian, ikutin mo to. Sige. Kanina, maganit na maganit eh. O, ganit oh. Biro mo, napakaliit na makina niya no. Para ikutin mo yan. Kaya malamang dito. Oh. Opo, sa fitting na rin yan. Di ba? So, malaki ang tama ng makina nito, Adrian. Adrian, pakiangat mo ngayon, pakita rin natin sa video. Tignan mo naman ang nangyari, oh. Ang langis niya. Oh. So, ito yung pinaka-crankcase niya. Ito yung engine block, ito yung cylinder head. Ito, nakailang top overhaul na sila. Ang alam ko, nakadalawang top overhaul to. Ha? Nakalabas yung Oo. Ayan nga. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Sa pagkaka-stack up niya. Oh, tingnan nyo ibabaw. Diba? Yun yung sinasabi natin na hindi nag-change oil ng tamang panahon. Tapos hindi gumagamit ng fully synthetic. Alam nyo mga kapatid, yung mga fully synthetic na oil, hindi mo yan basta-basta ma-overheat. Hindi mo yan basta-basta mapapakulo. Isa yan sa ganda ng mga fully synthetic. Pero yung mga mineral oil, yung mga semi-synthetic na yan, 20% lang naman ng synthetic doon sa semi-synthetic eh. Kung ito yung semi-synthetic, ang pinaka-synthetic niya ito lang. The rest dito is mineral. Kaya hanggat maaari, kung mahal nyo makina nyo, ayaw nyo matulad dito, mag-fully synthetic kayo. Lalo na kung yan ay talagang business nyo, pinampapasada nyo, or talagang ginagamit nyo sa maraming pagkakataon na pinangahanap buhay mo. Halimbawa, talagang ang inyong sasakyan ay nagagamit nyo sa araw-araw bilang panghanap buhay, gamitan nyo ng magandang langis. Yan lang ang marirekomenda ko sa inyo at maibibigay kong tips sa inyo. Ang inyong langis, once na ma-overheat na po yan, hindi na yan katulad nung mga magagandang langis pa. Dahil once na ma-overheat mo yan, lahat ng mga molecules niya nasisira na. Kaya po, kung halimbawa na-experience nyo, na-overheat kayo, wag nyo nang pagtagalin pa yung langis na yun. I-change oil nyo na po kagad yan. Dahil hindi na yun magandang langis. Kahit na sabihin mong full synthetic pa yan, kapag ka na-overheat nyo na ang inyong langis, wala nang kwenta yun. Automatic change oil kayo. Ngayon, kayo mismo ang gumagamit ng inyong sasakyan. Alam nyo kung gaano kapagod, kung gaano katindi ang trabaho sa inyo ng inyong mga sasakyan. Yung ordinaryong langis, pagtatagalin mo ng 6,000 kilometers, 7,000 kilometers, 8,000 kilometers, mali po yun. Ngayon, kung talagang ang trabaho mo lang, ang gamit mo lang sa sasakyan mo, opisina, bahay lang, hindi masyado napapagod ang sasakyan mo, hindi masyadong persado, ayan, okay yan, pagtagalin mo ng 6,000 kilometers. Nasisira ang inyong makina dahil inaasahan nyo yung marketing strategy ng mga nagtitinda ng langis na ito pang long mileage to, pang matagalan. Hindi po ganun. Kayo mismo ang nakakaalam kung ang inyong mga engine ay talaga napepersa. Kung kinakailangan every 4,000 kilometers, kung persado yan, mag-change oil na po kayo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Bago matapos itong araw na ito sa pagbablog ko, ay bumabati po ako ng isang
maligayang 60th birthday po sa kaibigan ko pong ministro at si Ka Perdi Aspiras. 60 years old ka na po. Mayroong ka ng ID, sir. Mga kapatid, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.